Gray, describe mo nga yung buhay mo nung bata kayo. Nung bata ka. Siguro po kami po yung typical definition ng isang happy family. Not until naghiwalay po sila mama. Nasa bandang 4 years old po ako nung nahuli ni mama si papa na may ibang babae po. Tapos napilitan po silang maghiwalay. Tapos kami pong tatlong magkakapatid kay mama po napunta. Pero anong trabaho ng mga magulang mo when you were growing up? Si mama po is may sari-sari store po mula noon hanggang ngayon po. Okay. Tapos si papa po, wala na po akong balita. Tapos No, when you were young, nung nandun ka sa piling ng father mo, nag-aano yung po trabaho siya sa niya? construction po. sa construction. Paiba-iba rin po. Minsan nagiging sales agent po si papa ng mga sasakyan po. Oh. Pero totoo ba na sa squatters area ka lumaki? Opo, bali, Sa depressed area? opo, bali, literal na yung bahay po namin is barong-barong, tapos nakatusok lang po siya sa dagat po. So, bali, dun Sa po talaga dagat? ako namulat Saan ba yung lugar? Anong sa lugar ba? Slum Orleans po sa Bacoor, Cavite po. Sa Bacoor, Cavite. So, ibig mo sabihin, broken family kayo, Opo. no? O, ngayon, nasama kayo sa mother mo? Opo, si mama po yung kumuha po sa Oo. aming tatlo. Pero, patuloy kayong sinuportahan ng father mo? Yun po yung mas masakit kasi iniwan na nga po kami ni Papa pero kahit isang beses di niya po kami yung tatlo sinuportahan. Lalo na po sa pag-aaral. Wala po talaga as in nag-cut off na po yung relationship after po ng hiwalayan. Paano kayo namuhay? Paano? Literal, doon po nag-start lahat ng trauma namin sa buhay kasi literal Oo. na wala pong trabaho ng si Mama. Nung Oo. una nga po yun, nung naghiwalay na po sila, sa maliit na tindahan lang po kami tumira. Tapos literal na ginagapang po namin yung kasi maliit lang din po yung pinto. Tapos mula po noon, nag-start po si Mama mag-sari-sari store. Tapos literal na dumarating yung araw na wala po talaga kaming kinakain. Kasi hindi po sapat yung kinakain ni Mama. Yung kinikita po ni Mama. Oo. Ayun, bali, ilang taon po namin tiniis yun. Tapos nakilala niya rin po yung stepfather ko po. So move on siya and she found another man? Yes po. So live-in sila? Yes po, nag-live-in po siya. Nag-live-in sila. Pero, tila hindi ka naging maligaya doon sa stepfather mo, di ba? Opo. Sinasaktan ka. O yung sa physical abuse po sa stepfather ko, very minimal lang po. Ang pinaka-naalala ko lang po, nung bata po ko elementary, nung nag-aaway po sila ni Mama, pinagtanggol ko po nun si Mama. Tapos yung stepfather ko po, yung branded po naming pitchel na bagong bili, pinukpok niya po yung sa ulo ko, tapos nabasag. Ayun po yung pinaka hindi ko malilimutan. Tapos yung pangalawang physical abuse naman po, nung grade 10 po ako. That time po kasi maliit pa po yung kapatid ko sa side po ni Mama. Tapos nung time po na yun, kami lang po ng stepfather ko yung naiwan. And gumala po yung kapatid ko. Tapos inuutusan po ako ng stepfather ko na hanapin. And nung mga time po na yun, hindi po ako makatayo kasi may trangkaso po ako. Tapos balot po ng kumot po. Tapos binantaan niya na ako, sige, hindi ka susunod, bubusan kita ng tubig. Akala ko po joke lang. Tapos nung pagbalik niya, dala niya na po yung isang timbang tubig. Tapos binuhos niya po yun sa akin. Tapos yun na po yung naging peak nung mga abuses. Tapos sinundo po ako nun ni tita, galit na galit po siya. Tapos dun po ako napatira sa kanya ng 2 years para makapag-aral po ng senior high. Mas nag-suffer po ko sa verbal and emotional abuse sa stepfather ko. Kasi imagine, bata lang po ako, tapos dumarating po sa time na hindi po kami nakakakain kapag walang binibigay na tirang pagkain yung kapitbahay. Tapos yung stepfather ko po, bibili po siya ng pagkain para sa sarili niya, tapos kakain po siya sa harapan namin. Tapos dumarating din po yung time na sinasabihan niya ako na wala kang mararating. Tapos, hindi po yung naging motivation ko para magsumikap po sa buhay. Kaya, for me, yun po yung biggest trauma ko nung kabataan po. Oo. So, nagkaroon ka pa ng kapatid dito sa stepfather mo? Opo, bali, 3 nga po kami na kapatid na buo po. Tapos, ako rin po yung panganay dun sa naging 5 ko pa pong kapatid. Magkakasunod lang po sila. Almost every year po. Oo. Nadagdagan po kami ng nadagdagan. Oo. Nadagdagan kayo ilan? 5 na po yung sa side po ng stepfather ko at ni Mama po. At 3 pa kayo? Opo, 8 tatlo. kayo? 8 na po. Maria Josep, ang dami naman. So, sa kabila ng kahirapan, paano ka nakapagpatuloy ng pag-aaral mo?
nung una nga po, nung kabataan ako, motivation ko po, magsusumika po ako mag-aral para magtagumpay, tapos gagandihan ko po yung stepfather ko. Tapos, ano po yun, nagsumika po ako mag-aral, tapos gumraduate po ako nung high school as valedictorian. Tapos ayun din po yung nag-secure sa akin ng scholarship nung senior high naman po. Kaya di rin po ganun kabigat Oo. sa tita ko nung pinag-aral niya po ako. Tapos, gumraduate po ako ng senior high with high honors po. Kaya nakakuha rin po ako ng full scholarship po sa college. Mhm. Tapos, yung scholarship ko din po yung nakatulong sa akin para matustusan yung personal kong gastusin po sa school saka sa pang-araw-araw na buhay po. Tapos, nagtuturo rin po ako sa campus journalism. Ayun po yung mga nakatulong para matapos ko po yung pag-aaral ko. Sa awa ng Diyos, hindi lang po ako nun basta nakatapos ng kolehiyo, kundi gumraduate po ako nun bilang summa cum laude po sa kursong Bachelor of Arts in Journalism po. Mhm. Galing mo naman, ano? Believe ako sa iyo. Pero paano mo una nakilala si Randel? Pareho po kaming campus journalist. Tapos sa Facebook po kasi ang lagi pong laman ng post ko, mga kwentong campus journalism po. Tapos nakilala niya daw po ako 2018 pa lang. Pero hindi ko po alam na Facebook friends na po kami noon. Unang nakakilala lang po kami noong 2019 po. Randomly message niya lang po ako. Tapos nung 2020, doon lang po kami nagkakilala at nagkamabutihan po. Mhm. Sa Facebook. Pero ano yung pinagdadaanan no ni Randel nung kayo nagkakilala? Nagkataon po na nakilala ko po ni si Randel sa literal na pinakamadilim na yugto po ng buhay niya kasi nagsuffer po siya from 2018 ng depression, anxiety, and panic attacks. Tapos, ayun din po yung rason kung bakit nawalan po siya ng ganang mabuhay at napatigil din po siya sa pag-aaral. Kaya, pakiramdam ko nga po, kailangan niya po ng taong makakatulong sa kanya. Tapos, habang tumatagal po yung pag-uusap namin, pakiramdam ko, ako po yung taong pinadala ni Lord para makatulong po sa paghilom po ng mental health niya. Itong nabanggit mo, ang dami nun ha, sabi mo, depression, anxiety and panic attacks. Ano yan? Diagnosed siya? Or are you just saying that by virtue of, just looking at him and how he behaved? Nung nagkamabutihan po kami during pandemic, 2020 po nun, sabi ko, bago po namin i-pursue yung relationship, gusto ko pong i-focus po muna namin yung healing niya mentally and emotionally. Tapos ang ginawa ko po nun, nilapit ko po siya sa psychometrician na nag-offer po ng free online psychotherapy and counseling po. Tapos may nakita po ko na willing tumulong. Tapos ang nangyari po is nagkaroon po ng ilang sessions ng therapy si Randel. Then dun sa dulo po ng therapy, doon po siya na-diagnose with post-traumatic stress disorder or PTSD po. Tapos, saan galing yung PTSD niya? Nagkaroon po kasi sila ng issue po sa school and medyo confidential po kasi yun. May nireport po siyang teacher na hindi po nagtuturo. Tapos nung nagka-bookingan, nalaman po na siya yung nag-report po. Kaya doon po na-trigger yung symptoms niya po sa PTSD po. Tapos po nung after po ng ilang sessions, gumaling po siya kasi may pinagawa po sa kanya yung psychometrician para ma-address po yung issue. Tapos sobrang thankful niya po nun sa akin kasi nang dahil daw po sa pagdating ko, gumaling po siya mentally and emotionally. Tapos nagkaroon po siya ng ganang mabuhay. Pero kung titignan ko po siya on my deeper perspective, ako po yung mas natulungan niya kasi habang tinutulungan ko po siyang mangarap, ako po yung mas nakaroon ng lalim at kabuluhan yung mga pangarap. Yung mga moment po na sabi niya, tinuruan ko po siya na maging matapang, pero deep inside, ako po yung mas naging matapang nun. Tapos, tinulungan ko po siyang makilala yung sarili niya, pero yung totoo, mas nakilala ko po yung tunay na ako. Tapos, ayun din po yung mga sandali na napagtanto ko na gusto ko siyang samahan sa laban niya sa buhay, hindi lamang sa laban sa depression, kundi sa lahat na magiging laban niya po sa buhay habang buhay. Tapos, yun na rin po yung punto na sabi ko, mahal na mahal ko na po siya. Yeah, let's just go back a little, ha? Ano yung mga manifestations ng mga problema niya sa pag-iisip na nakita mo? Yung sa kwento niya po kasi, literal po na nanginginig yung katawan niya, tapos pinagpapawisan po siya, nang hindi niya po alam yung exact reason. Tapos consistent po siya nakaranas ng yung feeling na para kang
wala po sa reality, na parang nakalutang ka lang po. Tapos darating daw po yung time na naglalakad siya sa kalsada na feeling niya unconscious po siya. Tapos hinihintay niya na lang daw po mabangga po siya ng sasakyan. Yung mga ganong manifestation po. Yeah, but Physical. you yourself, ano yung nakita mo na ano sa kanya? Yung Yung ikaw mismo, Oo yung po. nakita mo talaga na may kaibigan mo, may ano talaga, may problema. Opo, nung time po na yun na kahit online lang po kami magkausap, ramdam ko po yung hopelessness niya kasi yung parang kahit may nakakaunawa naman po sa kanya, feeling niya sobrang hopeless na po nung magiging buhay niya, lalo na po sa future. Tapos feeling ko po, ganun po talaga kalala yung anxiety niya kasi parang yung mga para po sa atin na small things lang, sobrang big deal po para sa kanila. Ayun. Did he ever confide to you that he wanted, na gusto niya magpakamatay? Opo. Yung sabi niya nga po, hinihintay niya na lang po na mamatay po siya. Yung parang sinasadya niya pong mabangga. Pero nagtataka po siya kasi bakit daw po hindi siya matuloy-tuloy na mamatay po. Ayun po. Kaya feeling ko din po nung nagkausap kami, nung una pa lang po, parang pinaparamdam niya na po sa akin na unti-unti nakakaroon po ako ng rason para mabuhay dahil po sa akin po. Mhm. Paano mo nalaman na meron din siyang stage 4 colon cancer? Yan po yung sobrang hindi po namin inasahan kasi po wala pong kahit anong early signs po, wala pong physical symptoms. As in, nangyari po yung mula pagsakit po nung tiyan niya hanggang sa nawala po siya, within 1 week lang po yun lahat. February 20 po yung unang beses po siyang na-hospital kasi hindi na po kinaya yung pananakit ng tiyan niya. Parang after 2 days po, dinala po namin siya sa ospital. Then, nagsagawa po ng 11 laboratory tests, tapos nag-whole abdominal ultrasound. Lahat po yung negative. Kaya nagtataka po kami kung ano pong reason. Tapos feeling po namin, baka po acid reflux o kabag lang. Tapos di po nawala yung sakit. Kaya after 2 days po, binalik po namin siya sa ospital. Tapos inulit po yung blood test and urinalysis. Negative po ulit. Tapos na-confine na po siya noon pero wala po talaga matukoy yung doktor. Kaya yung family niya po from Zambales to Cavite, yung mama niya po kasi nagtatrabaho po sa doktor po sa Zambales. Kaya sabi po ng doktor, sunduin na raw po para matingnan pa. Mula po Zambales to Cavite, sakay na po sila ng ambulansya. Tapos sinundo na po sa Bacoor, sumama na rin po ako nun, pauwi po ng Zambales. Tapos nung chinek na po sa ospital po sa Zambales, napansin po ng doktor na parang may bukol daw po. Tapos, nung inopen po yung tiyan niya, dun po sila nagulat lahat. Even yung mga doktor, kasi first time daw po nila ka-encounter ng ganong kalaking bukol. Tapos, nasa colon po yung bukol. 2 malaking portion po ng bituka niya po yung pinutol. Tapos, affected na rin po lahat ng internal organs niya. Tapos, doon na rin po agad natukoy na stage 4 colon cancer na po yun. Nung una po, hindi ko po yun nalaman kasi bawal po ako pumasok sa ospital. Tapos, nung una po, sabi, appendicitis lang daw po. Kaya nung binalita po yun sa akin sa labas, nakahinga po ko nun ng maluwag kasi sabi ko wala naman pong namamatay sa appendicitis. Tapos nung pagkalabas po nung kuya niya after operation, napansin ko po yung kuya niya namumutla. Tapos pinapunta po agad ako sa ambulansya. Tapos that time, di ko po alam kung ano yung nangyari. Inabutan lang po ko ng kuya niya ng styro. Tapos pupunta daw po kami sa pinakamalapit na Red Cross para makakuha po ng bag of blood. Tapos ang sabi lang po sa akin ni kuya, ipag-pray natin si Randel Andre kasi hindi okay yung lagay niya. Tapos di ko po alam kung ano yung mismo nangyari. Tapos iyak lang po ko nun ng iyak sa ambulansya. Sobrang harurot po nun. Tapos nung pagbalik po namin, dala na po yung dugo. Doon na po ako pinapasok. Tapos kinausap po ako ng tita niya and nung ng nurse. Nagulat nga daw po sila kasi yung akalang appendicitis is stage 4 colon cancer na po. So describe to us, Andre, yung last few days mo with Randel. Kasi in a matter of 6 days, nawala Opo, na 1 siya, week di ba? po. Oh. How Yung did you feel? po, sobrang bigat po kasi sobrang bilis din po lahat ng pangyayari. Tapos ang mas nagpasakit po doon kasi nung unang araw po nung pananakit ng tiyan niya, doon na rin po kami nag-decide na ipa-renovate po yung bahay namin. Nagli-live-in po kaming dalawa. Tapos po, yun na rin po yung unang araw na in-extend po yung workplace po namin para po sa business po namin online. Kaya sobrang ganun din po yung ka-intense yung happiness naming dalawa kasi unti-unti natutupad po yung dreams namin. Kaya kabaliktaran, ganun din po kataas yung pain ng sakit kasi sobrang bilis po nung pangyari. Yung binalita po sa akin ng doktor yun, pakiramdam ko po literal na nananaginip lang po ako na parang
anytime babagsak po ako kasi hindi po kayang i-absorb ng mind ko na yung partner ko may stage 4 colon cancer na pala. Tapos, naging successful naman po yung operation. So after po operation, pinapasok na po ako sa kwarto niya. Tapos nung una nga po, akala ko po na 50-50 na po kasi naabutan ko po siya, nanginginig po yung buong katawan. Tapos nakita po ako ng mama niya, tapos sabi ng mama niya, normal lang daw po yun kasi after operation. Tapos wag daw po akong iiyak sa harap ni Randel kasi panghinaan po siya ng loob. Saka hindi rin po pinaalam na stage 4 colon cancer po yung sa kanya, kundi appendicitis lang po. Tapos po, nung nagising po si Randel, nakita niya po ako nasa tabi niya na hindi niya na po binitawan yung kapit niya po sa kamay ko. Tapos mula po noon, naging successful po talaga yung operation kasi naging responsive and active po siya nung gumising. Kaya that time, sabi ko, okay na, papagaling ka na lang, Randel, okay na. Wala ka ng sakit, palakas ka lang. Tapos nung bandang gabi na po, parang unti-unti napapansin ko na po yung kuko niya, parang bluish-violet na po. Tapos yung madilaw na po yung labi niya, tapos maputla na po yung buong katawan niya. Tapos doon na rin po ako kinabahan. Tapos panay po siya reklamo na sumasakit na po yung likod niya. Tapos unti-unti po, umaakayat daw po yung pamamanhid sa katawan niya. Tapos paulit-ulit ko lang siya sasabihan na laban lang. Kayang-kaya nating lagpasan to, wag kang bibitaw kasi kami nakakapit sa'yo. Tapos nung bandang past midnight na po yun, doon na po siya nagka-anxiety. Sabi niya, iba na daw po yung nararamdaman niya. Sabi niya pa po sa akin, Dre, baka mamatay ako. Yun na rin po yung last time na nakapag-I love you po siya sa akin. Pero that time, di ko po ina-accept yung possibility na mamamatay siya. Tapos nagtuloy-tuloy lang po yun na bumababa po yung vital signs niya, pabalik-balik po yung mga nurse. Bali, kabila ang kamay po, hawak po namin ang mama niya. Tapos po, nung time na 3 a.m. po, doon na po nag-start na mawala na po talaga, paakyat po yung senses niya. Then 4 a.m. po nag-start, February 24 po, 4 a.m. nag-start na po yung mga doctor and nurse na i-revive po siya. Tapos that time, patuloy lang po ako sa pag-encourage sa kanya na lumaban, kumapit. Tapos nung nakita po ko ng nurse na kinakausap siya, sabi ng nurse, sige lang, ituloy mo yung pakikipag-usap sa kanya kasi sumasagot siya. Tapos that time, pinipilit na lang po ni Randel kasi yung half body niya po is wala na po talaga. Ang nagre-respond na lang po is yung paghabol po sa hininga na alam po talaga namin na pinipilit niya pong lumaban yun. Tapos yung pagbuka ng konti ng bibig niya saka yung paggalaw po ng mata sa kakilay po. Tapos bandang 4 a.m. na po na parang paulit-ulit na po yung pag-revive, wala na po nangyari. Nakita ko po yung mama niya, tumabi po muna sa higaan. Tapos iyak na po ng iyak. That time, kinausap na rin po ko ni tita na anak, pakawalan na natin si Randel kasi mas mahirapan siyang makatawid sa kabilang buhay. Nung sinabi po yun ng mama niya, hindi ko po inintindi. Doon ko pa po pinagbuti yung pag-motivate sa kanya na, Del, please, this time, ngayon ka lumabag. Na kung may naririnig ka mang boses, wag mong pakinggan, ako lang. Kung may nakikita kang liwanag, wag kang sasama. Ulit-ulit lang po ako nun. Tapos nung bandang magpa-5 na po yun, na doon ko na po na-realize na wala na po talaga. Na any moment, mawawala na po siya. Tapos doon ko na rin po siya kinausap na, Del, wag mong isipin kung ano yung buhay na iniwan mo kasi parang sa amin, more than fulfilled yung life na meron ka dito sa mundo, na wag mong iisipin kung ano yung magiging lagay ng family mo kasi pangako, hanggang buhay ako, hindi ko sila papabayaan. Tapos nung binitawan ko po yung mga linyang yun, pakiramdam ko doon lang po siya kumalma, na hindi niya na po pinilit huminga ng malalim. Tapos pinipilit niya na lang po magsalita kasi alam ko po may gusto pa po siyang sabihin nun. Pero ano po na exactly 5:08 a.m. po nang nawala na po siya. Ako, napakabigat sa dibdib ng kwento mo, ha, Dre? Pero dapat kapulutan natin ng aral yung kinuwento mo sa amin eh. Ano sa tansya mo ang magandang aral na maaaring inspirasyon sa ating mga televiewers? Siguro po sa dami po ng mensahe na maaaring makuha po sa live story ko, siguro po yung pinakamabigat doon, yung konsepto po na kung gaano po kahiwaga yung pag-iibig. Nakwento ko nga po kay Randel nung nagsisimula pa lang po kami at natatakot i-pursue yung
relationship na meron po kami. Sabi ko sa kanya, kahit ilang beses tayong sakta ng buhay, kahit ilang beses tayong biguin ng pag-ibig, dapat patuloy rin tayo naniniwala na may kakaibang hiwaga yung pagdating ng pag-ibig. Sabi ko nga po, love itself is so magical. Tapos sa tuwing may kaibigan po ko na nagtatanong, paano mo kinaya lahat ng karanasan mo sa pamilya, sa buhay, tas ngayon nawala na yung taong pinakamamahal mo. Tapos kapag napapaisip po ako, ang ironic po ng sagot kasi sa parehong dahilan po ako umiiyak, nasasaktan at nagluluksa ngayon at sa parehong rason din po kung bakit kinakaya ko pong magpatuloy at umusad sa buhay. At yun po yung pagmamahal. Pakiramdam ko nga po sa pagkawala ni Randel, lahat po ng positive traits na meron siya, pakiramdam ko po na-absorb po yun ng soul ko. Kung meron man po sigurong katiting na kabutihang na idulot po yung maagang paglisa ni Randel, yun na lang po yung tinitignan ko na minsan may isang taong dumating sa buhay ko. Siya yung rason kung bakit mas naging mabuti akong tao ngayon, mas naging mapagmalasakit sa iba at sa family po namin. Tapos, yung last message ko po, sana dumating po yung punto na yung lipunan, yakapin na po ng buong buo yung iba't ibang klase, anyo, uri ng pag-ibig na meron po tayo dito sa mundo. Kasi at the end of the day, hindi naman po kasarian o kung anumang anta sa buhay yung basehan para sa isang wagas na pag-ibig. Sabi ko nga, dapat ang titignan yung soul. And pagdating naman sa soul, wala namang gender o katayuan ito sa buhay. As long as genuinely nagmamahalan yung dalawang tao, sapat na yun para tanggapin natin sila ng buo. Oo. Pero sa iyo ha? Sa iyo. Paano mo gagamitin, no? Ang bata-bata mo pa, 23 years old ka pa lang no? Paano ito makakabuti sa buhay mo? Siguro po yung kahit ilang beses po akong sinaktan ng mundo, parang mas pipiliin ko na lang pong maging mabuti. Kasi sabi ko nga po, ang motivation ko nun, gagantayan ko po yung stepfather ko. Tapos ngayon po na kahit papaano nakaalawan na po sa buhay, kabalik na rin po yung nangyari kasi yung naging business din po namin ni Randel, yun po yung naging reason kung bakit po nagkaroon ng trabaho yung stepfather ko. Tapos nabigyan din po namin siya ni Randel ng pedicab na may motor po. Tapos hanggang ngayon po naging hanabuhay niya na po yun. Parang wag po nating hayaan na tanggalin ng lahat ng sakit, ng lahat ng hirap, yung kabutihan na meron po sa puso natin. Parang the more nga na pinapahirapan tayo ng mundo, parang the more na dapat nakakakita po tayo ng kabutihan mula sa puso po natin. So kung aanuhin ko yung kwento mo ha, nagkaayos kayo ng stepfather mo? Sa ngayon po, hindi naman po totally maayos na ang relationship po is father and son po. Pero nawala na po lahat nung Samaan ng loob? Samaan ng loob, yung mga masasakit na salita nanggaling sa kanya noon. So, tas ako rin po yung mas nakakatulong po sa mga pangangailangan po nila mama, ng mga kapatid ko. Nakapagpatawad na dun sa mga masasakit na nangyari sa ginawa sa'yo ng stepfather mo? Wala pong direktang paghingi ng sorry sa stepfather and sa ba't ikaw, nagpatawad ka na pero ba? sa ngayon po, okay naman na po yung puso ko. Kasi parang sa huli, ako lang din po yung mas mahirapan kung hawakan ko po yung mga sakit na yun. Tama. At ang pagtingin niya sa'yo ngayon, mas maganda na rin. Opo, dama ko naman na po na nandun na po yung paghanga at pag-believe sa narating po, sa kabila po nung hirap na dinanas At po sa kabila nung kanyang parating sinasabi sa'yo, wala kang mararating. No. Ha? Aba, yun yung maganda. Yun yung magandang kinahinatnan mo. Congratulations to you. At tulad noon, sana umaasa ang magpakailanman na talagang ikaw ay magpatuloy sa landas na tama, at sa landas na talagang ang kabutihan, ang iiral sa buhay mo. Okay, Dre? Salamat Maraming salamat Thank you sa iyo po. and God bless you. Thank you.